10, 20, 20, 30, 30, at iba pa. Pasok mga suki. Presyong divisorya, 10, 10, 20, 20, at iba pa. And it goes a little something like. Hey there! Hey there, Christine! I'm back again, obviously, with another video. So, for today's video, I'm doing my makeup routine. Tapos, ito yung mga makeup product na gagamitin ko for this tutorial. So, itong makeup routine ko na ito, para sa akin, swak na swak siya sa mga makeup beginner. Tapos, sa mga taong hindi mahilig sa makeup pero kailangan nila mag-makeup kasi may attend silang special event, mga formal event, or etc. So, since tutorial nga ito, kailangan na siguraduhin ninyo sa mga beginners dyan kapag bago kayo mag-start ng makeup, wala kayong buhok na pumunta sa mukha nyo. Walang pupuntang buhok sa mukha nyo. So, ayan. Kung kinikailangan, mag-clip kayo sa mukha, mag-clip kayo sa mag-clip kayo ng buhok nyo. Yun. And then, that's it. Tapos, alcohol. Naglagay ako. So, ayun. Wala tayong masyadong gagamitin dito na makeup brushes. Siguro onti lang. Kasi, ayun nga, itong goal na ito ay para sa mga makeup beginner dyan. Tsaka sa mga taong hindi ganon mahilig makeup pero kinakailangan na mag-makeup for the special event or formal event at siguro sa trabaho nila. Tapos, ito lang yung mga makeup na I start with moisturizer. Sa mga makeup beginner out there, bago kayo mag-apply ng mga makeup sa mukha ninyo, kailangan nyo munang maglagay ng primer, moisturizer, and sunscreen. Kapag everyday makeup, kailangan nyo ng sunscreen. Pang-protect na rin sa araw, ganun, di ba? Ganun naman yung sense ng sunscreen ba tawag dun? Since hindi naman ako lalabas, kailangan ko lang naman gumamit ng aqua moisturizer. So, nating mag-moisture ng mukha kahit tayo ay oily skin. So, itong aqua moisturizer na to, na-search ko na pwede pala siya sa mga oily skin gaya ko. Tapos, ayun din, affordable din siya. Kasi meron din siyang pouch na nabibili na ganyan siguro mga around 22 or 24 pesos siya. So, diba? Sulit na sulit. Then, kasi marami na nito. Siguro, ito nabili siya ng mga around 200 pesos something. Nakalimutan ko na. So, ayun. So, wala nga po pala tayong concealer dito. Bala ko sana na concealer yung ilalagay. So, ito na lang nakita ko, yung foundation. Kaya, ito na lang ilalagay ko. So, yung foundation na ginamit ko is Maybelline Fit Me with a shade of 115 Ivory. So, ganun. Di ba kita yun? Ganyan. Para uli sa mga makeup beginner, so lagi niyong tatandaan na lagi kayo mag-i-start sa mga cream, pang-base makeup, pang-base makeup na yung mga cream, lagi kayo mag-i-start sa liquid bago kayo mag-set ng mukha ninyo ng powder at bago kayo mag-start sa mga powder. So, ito. Ang aking gagamitin ay sa aking blush, yung powder tint ng Artist Tint.
So, ayun. Matte powder tint ng Artist Tint. So, ang shade na meron ako dito, Astria at saka ng Artemis. So, yung Astria nga ulit, ganito yung shade niya. Ayun. Tapos, yung Artemis is ganito. So, ayun o. So, ang gagamitin ko dito is paghahaluin ko na lang, no? Siguro. So, ito na lang ulit. Paghahaluin natin. Magsiset siya. Kaya, ayun din kinaganda nito kasi hindi siya agad-agad nanunuyo sa mukha mo. So, ayun, maglalagay na ako. Pag ganito maglagay. So, nakita niyo na agad yung pinagkaiba ng mukha ko kanina. Tapos ngayon, na may cheek tint sa mukha. Powder cheek tint. So, ayun. Nag-set na rin agad siya. Bilis niya rin mag-set kapag na-apply mo na. Ewan ko, ayun yung magic ng lip tint namin. So, kung gusto niyo mag-order, message nyo na lang yung Artist Tint page. Or, pwede nyo rin naman ako i-message sa Facebook. Tapos, ayun. Papadalhan namin kayo ng order niyo. Ayun na nga. Tapos na nga tayo sa mga cream pang base makeup. So, mapoproceed na nga tayo para mag-set ng mukha natin. Pwede rin, kung meron kayong Johnson powder sa mga taong hindi mahilig sa makeup, at ito lang meron sila. Tapos sa mga taong beginner or makeup beginner, ganito yung pwede nyong gamitin. So, gagamitin ko both. Pwede. No, sige, ito na lang gagamitin ko. So, ayun. Kitang-kita nyo, gamit na gamit siya, sis, diba? So, ayun. Tap-tap lang ginagawa ko dito. Parang maset lang siya. So, ayun lang. Iba yung tap-tap-tap. So, don't forget na maglagay din sa leeg. Kanina nga pala, naglagay rin ako ng cream sa leeg ko, tsaka moisturizer. Ganun. Hindi ko lang siguro napakita kanina. Tapos, dito. So, mag-go na nga po pala tayo sa ating kilay. Ang gagamitin natin pang kilay, eto. Wala kasi akong pang black na pang kilay, so eyeshadow na lang ginamit ko yung powder eyeshadow. Powdered eyeshadow. Powdered eyeshadow. Pwede, pwede. May ganun, diba? Kasi may liquid din, may cream din na eyeshadow, so pwede tawag ko dito powdered eyeshadow. Pag meron naman kayong mga ganito, pwede rin ito. Tapos, itong brush na to, importante rin to, yung brush na to, yung may spoolie, tapos, ang tawag dito, angled brush na maliit. Ewan ko hindi ko alam. So, eto, mura ko lang siya nabili. Siguro mga 15 pesos lang sa 10, 10, 20, 20, 30, 30, at iba pa. Pasok mga suki. Presyo Divisoria, 10, 10, 20, 20, at iba pa. Lagi niyong tatandaan. So, pag may kikilay kayo, lagi niyong tatandaan na unahin ay pagbabrush ng kilay bago kayo mag-apply ng kung ano-ano. Bago kayo mag-apply ng powder. So, yan. Kailangan ko ba mag-tutorial ko paano mag-ahit ng kilay? Siguro next time na lang. Ay, sige, dito na lang. Wala kasi ang pang-ahit dito. So, pag mag-ahit kayo ng kilay, dito lang lagi, pa-curve para gusto nyo magkaroon ng shape. Or kung gusto nyo lang lilinis ang kilay nyo, ito lang lagi nyo tatamaan. Ganun. Hirap i-demo. So, ayan. Start tayo. Ganito. Since pang simple-simple makeup lang tayo, hindi naman natin kailangan ng pak na pang kilay, diba? Or pak na kilay. Kasi hindi naman siguro, parang sa panahon ngayon, parang, ewan ko lang, para lang sa akin, medyo ang corny na kapag sobrang nananapak yung kilay mo. Kahit na pupunta ka lang naman sa school, tapos pupunta ka lang naman sa mga maganda rin naman kasi na para sa akin medyo simple kahit may makeup ka, ganun. Kasi dati ganun ako yung senior high school pa ako, senior high school day. So, hindi
hindi naman natin kailangan na pak na kilay dito. Kailangan lang yung mukhang natural lang tayo kasi yung mga event na pupuntahan natin, kailangan lang natin magmukhang fresh, hindi naman yung sobrang parang a-attend tayo ng tawag doon, yung mga bonggang event. Hindi naman kailangan na sobrang bongga rin yung makeup mo kapag simpleng event lang yung pupunta mo. So, kung gusto mo maging natural yung kilay mo, ganito yung gagawin mo. Kung wala kayong brows up ba tawag yung uso na yun? Kung wala kayong ganun, tapos ito lang meron kayo, edi ganito yung gawin nyo para magmukhang natural yung kilay ninyo. So, lagi kayo magpo-focus dito sa dulo, sa curve ng kilay ninyo. Curve ba? O, tama. Ika-curve nyo. Dito. Huwag nyo lalagyan yung dito. Yung puro dulo-dulo lang. Tapos, nakikita nyo ba yan? Babrush na natin siya palaob. Tapos dito rin sa kabila. So, ayun, di ba? Kung lang natural lang to yung kilay ninyo. Parang okay na yan, no? Okay na yan, no? Wala na dapat nalagay. So, napansin nyo nga na onti lang yung mga ginamit ko dito na tools ng makeup. Wala. Isa lang yung ginamit kong brush. Ayun nga yung ito. Tapos, sponge siguro dun na lang sa aking powder. Yan. So, ngayon, gagamit tayo ng curler. Yeah. Kasi importante rin to para magmukha lalo tayong fresh and natural and hindi na natin kailangan maglagay ng falsie. So, ayun. Maglalagay. Kaiba. So, napansin nyo naman yung pinagkaiba kanina na mukha tayong tulog. So, lalagyan ko na lang siya ngayon ng mascara. So, pag may mascara kayo, go maglagay kayo. Pero pag wala, sige, okay lang. Para matagalan yung pagka-curl ng ating pilik mata. So, ganito lang ako maglagay ng mascara. Nandito yung salamin. Tapos, ganito. Kabila. Then, yung lagi kong ginagawa, pwede nyo ring lagyan ng mascara yung kilay ninyo. So, for the last part, ito lang yung mga ginagamit ko madalas na lipstick. So, para silang Everbelena. So, ito yung gagamitin ko ngayon. Yung AB Liquid Lipstick ng shade of Toast of New York. So, kasi maganda siya para feel ko ang natural niya lang, ganun. So, ayun. Konti lang. Parang hindi na siya using ko lang ng onte. Thinking of her. That's all for today, guys. Thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at saka sa mga nanonood. Kahit kaunti lang kayo, sobrang thankful uli ako. Tapos, sa mga naturuan ko dyan, hit the thumbs up and
Comment down below kung may mga request pa kayo na video. And ano pa ba? Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please subscribe to YouTube channel. And that's all!